Sumikat, tanglaw ay naganap, lahat ay ligaya sa bawat isa. Nalasagisang ni Kristong anak ng Diyos, ating layong dalangin, ating layong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Salamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kinapulihan. Panginoong Diyos, Halinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa sanlibutan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas ay aming ngayong tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas, hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag, na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansay pawang makikita ang iyong tagumpay, at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagit, bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Panginoong nakalulugod. Hindi ka na tatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo at sa lupain mo, siya ay magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan. Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Panginoon, ika'y may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y
namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat taligdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bukas ninyo makikita, maghahari buong sinta, patatawarin ang sala. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal.
Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagninilay natin sa gabing ito ay magandang makita natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. At hindi naging madali ang kapanganakan ni Jesus. Magulo nga ang kwento eh. Isipin mo, nakatakdang ikasal si Jose kay Maria, pero si Jose, nakita niya, nagdadalang tao si Maria. At alam niyang hindi kanya yon. Ako, problema yon. Malaking problema yon. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng problema, how did Joseph face the problem? Inisip niya ang kabutihan ni Maria. Sa panahon kasi ngayon, pag nagkakaproblema tayo sa ibang tao, ang una-una nating ginagawa, ipinapahiya at pinopost sa Facebook. Ano? Para sumikat? Para makakuha ka ng kakampi? Ang taong matuwid, iniisip ang kapakanan ng kapwa niya. At yan ang ginawa ni Jose. Inisip ang kapakanan ni Maria. Hindi paghihiganti, hindi makabawi ang nais niya. Pero ang inisip niya, anong ikabubuti para kay Maria? Hindi siya mapahiya. Kaya ang inisip na lang niya, hiwalayan na lang niya ito ng lihim. Para hindi mapahiya si Maria sa harapan ng maraming tao. Ngayon sa panahon ngayon, excited, gusto natin, may napapahiya, may nagte-trend sa iba-ibang pamamaraan. Sa tingin niyo ba, yan ba ang gawain ng isang taong matuwid? Yan ba ang gawain ng isang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos? Yun ba ang tamang gawin? If you call yourself Christian, if you call yourself nagmamahal ako sa Diyos, iisipin mo ang kapakanan ng kapwa mo. Hindi mo na naisin na mapahamak ang kapwa mo. Kasi kung yun ang iniisip mo, that is not a Christian thing to do. Hindi gawain ng isang taong nagmamahal sa Diyos ang ipahamak ang kapwa niya. Hindi gawain ng isang taong nagmamahal sa Diyos ang ipahiya ang kapwa niya. Pero sa kabila ng problemang kinaharap ni Jose, anong ginawa niya? Natulog siya.
Kaya nakita natin sa hambing sa atin ng Ebanghelyo, habang nananaginip si Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel at doon ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng mga nangyayari. He did not jump into conclusion. Hindi nag-jump to conclusion si Jose. Ngayon kasi, konting text lang nabasa natin, may conclusion na tayo, pahabaan pa. Joseph did not jump into conclusion, but he listened to the angel. At maganda nung sinabi ng anghel sa kanyang sa panaginip ni kay Jose, nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng propeta Isaías, nang maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Siguro sa pagkakataong ito, si Jose naramdaman at naranasan ang presensya ng Diyos. Sa kabila ng suliranin, sa kabila na nagpapabigat sa kanyang buhay, isipin mo na lang yung problema ang binibitbit ni Jose. Isipin mo na lang yung gano'ng katinding stress ang ibinibigay sa kanya noong pangyayaring yan. Pero sa kabila ng problema niya, nagkaroon siya ng kapayapaan at pag-asa dahil kasama niya ang Diyos. Bagamat mahirap para sa kanya, pero lahat nagkaroon ng kahulugan dahil kasama niya ang Diyos. Kaya ganoon din po sa paglalakbay natin bilang Kristiyano. Iba-iba ho ang kwento natin, iba-iba ang karanasan, iba-iba ang kinakaharap na problema. Pero sa kabila ng lahat, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na magpatuloy sa paglalakbay. Pag-asa na kabila ng kapaguran, nagpapatuloy pa rin tayo at hindi tayo sumusuko. Pag-asa ang ugat. At kanino nagmumula ang pag-asa natin? Sa Diyos na nagkatawang tao. Kaya lahat tayo, karamihan masaya, lahat tayo masaya. Dahil magpapasko na. Pero wag nating kakalimutan, maliban sa mga regalo at pamaskong ini-expect mo ngayon, walang saysay ang lahat kung hindi dahil kay Jesus. Palamuti na ang lahat kung hindi dahil kay Jesus. Kaya maganda po sa atin pagninilay at bilang Kristiyano, na magandang baonin natin sa paghahanda at pagdiwang natin ng Kapaskuhan, na si Jesus ang Emmanuel, ang Diyos na kapiling natin, ang Diyos, ang salitang naging tao, ang Diyos na naglakbay kasama natin, tulad natin. Sabi nga ni San Pablo, tulad natin maliban sa kasalanan. Siya ang kalakbay natin. Siya ang pinaguhugutan natin ng pag-asa. Kaya pinakamagandang paraan ng pagdiriwang natin ng pagdating ni Jesus ngayong Pasko ay tumingin muli sa Kanya na siya ang ating pag-asa. Christ is our hope. Kaya nga ho, sa 2025, masyado kong advance, magdidiwang tayo ng Jubilee of Hope. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa na nagmumula sa ating pananampalataya kay Jesus. Siya ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na kalakbay natin, ang Diyos na kaisa natin. Naparito siya, nagkatawan tao para iligtas tayo sa kasalanan.
Kaya sa kabila ng problema, sa kabila ng gumugulo sa iyo, tandaan mo lagi na ang Diyos ay kapiling mo. At pag Diyos ang kapiling natin, wala tayong dapat ikapangamba dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Magsitayo na po. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, puno ng kagalakan ng ating mga puso habang ginugunita natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, naway maranasan ng lahat ng tao sa mundo ang presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang kapayapaan naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga di-Kristiyano naway mahikayat na kilalanin si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga mag-anak naway mamuhay sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at maayos na pagsasamahan ngayong Pastong ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ang mga dukha naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ng iyong presensya. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak upang maging aming tagapagligtas. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang ng may paghahaing puspos ng kagalakan. Ngayong ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong ipinamamalas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit na ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinaparang ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At tayo'y magalang sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagdiriwang ng Pasko upang sa pagsilang ng iyong anak kami ay lubos na magkasalo-salo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang at siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at paningningin sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para may hatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay masiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalang, at bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasalanan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y nahimik. Ang araw ay sumapit sa sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at isang din ang gintong